So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, isa po sa mga narrative po ng mga Duterte Bobo supporter, hindi daw po pinabayaan at inalagaan daw po ni Digong ang kapulisan nung siya yung presidente. Yun nga lang mga kababayan, hindi pala totoo yun. Kasi po, ngayon meron pong 1,000 na pulis ang naapektuhan dahil po sa kapabayaan po ni Digong dahil po diyan sa tukhang-tukhang na 'yan. So tingnan ninyo, tingnan ninyo, okey. Mayroong balita dito from General Marbil and actually 'to bago tayo mag-continue mga ka-Streetwise 'no, meron kasing sinasabi 'tong mga Duterte fanatics na, Takero, hindi mo ba alam na tinaasan ni Digong yung sweldo ng mga pulis? Oo, totoo 'yun. Tinaasan ng sweldo ng mga pulis, yun nga lang, una sa lahat, hindi naman po pera ni Digong yun. Pangalawa, tinaasan ni Duterte yung sweldo ng mga pulis, wala naman siyang pinagkuhanan ng pera. So, ang point dito, actually, nakailang content na ako dito pero dadaanan lang natin, no? Itong mga pulis po na to, kapag ito nagretiro after 10 years, tinaasan mo yung sweldo, ibig sabihin nun, tataas din po yung mga pension niyan. So, kapag nagretiro po yung mga pulis po na yan at nag-recruit na naman ng mga bagong pulis, fiscal crisis po ang mangyayari kasi po, tinaasan ang sweldo nang walang pinagkuhanan ng pera. 'Di ba? Pabor tayo doon sa pagtaas ng sweldo. Yun nga lang, malinaw dito mga ka-Streetwise na kaya lang tinaasan ng sweldo ng mga pulis ni Digong para sa kanyang ano, itong kanyang scheme na tukhang na wala namang kwenta. Okay, para makuha na natin yung ano, balik tayo sa topic natin, nadaanan lang natin 'yan 'no. So ito, galing 'to sa GMA News Online. Sabi dito, okay, Marbil calls for stronger support for PNP officers affected by Duterte drug war. Okay? So sabi dito, ano natin? Teka lang, teka lang. So ito sabi dito, no? Sabi dito, okay. Okay, media release from PNP on public information said that based on the official PNP data from 2016 to June 2022, Marbil said 1,200 officers were affected in the line of duty with 312 yung natigok at saka 974 yung mga nasugatan. 'Di ba? So ibig sabihin nito mga nasa 1,000 nga mahigit. So tingnan ninyo 'no. Kasi ang point dito mga ka-Streetwise 'no, ayusin muna natin 'no. So ang point kasi dito mga ka-Streetwise, hindi mangyayari itong, kapabayaan sa mga pulis po na 'to na naapektuhan po ng tukhang kung maayos po sana yung programa ni Digong. Hindi lang naman po kasi mga biktima po ng sinasabing mga, EGK yung naging apektado dito, pati rin po mga pulis. Kung maayos po sana itong proyekto ni Digong na tukhang, wala sanang ganito. Eh, ang problema pinabayaan ni Digong. So, paano na 'tong 1,000 pulis na 'to? So, para mas maganda 'no, may report dito from PTV4, tingnan niyo 'to. Sige. National Police sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. Mr. President, ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marvin. So, ito, kasi ito, magkaiba kasi 'yon. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Yung ngayon ang sinusumbat ni Digong, bigas, scholarship ng mga bata, malamang mga anak ng mga pulis ito, and then ano pa ba, yung financial. Ano naging kapalit nun? Nawalan ng trabaho. Yung iba, nabawian pa ng buhay. Oh, kung kayo papipiliin mga kababayan, ano mas importante sa inyo, pera o hanap buhay ninyo? For ako, example ako 'di ba, meron akong business sa Iloilo, tapos nagvo-vlog ako. Kung bibigyan ako ni Digong ng 1,000,000 hindi ko tatanggapin 'yan. Mas importante sa'kin hanap buhay. Itong si Duterte 'di ba, si Duterte ang may kasalanan kung bakit napahamak itong mga 1,000 mga pulis na 'to, tapos ang isusumbat ni Digong, "Namigay ako ng bigas, namigay ako ng scholarship, namigay ako ng pera, eh." O ano ba 'no? At least you get the point 'no, nakaka-disappoint kasi 'to, eh. At especially mga kababayan, nakaka-disappoint na nga.
Sinusuportahan pa rin ng mga bobong mga DDS. Oh, sige continue natin. Bill, wala ka dyan. Ito ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kahapon sa isinagawang Quadcom hearing ng Kongreso. Kaugnay sa sinabi ni Marbil na maraming pulis ang napabayaan ni Duterte matapos masangkot sa kanyang war on drugs campaign. Napabayaan naman talaga. Napabayaan naman talaga. Pero itong mga senador po na to, tinan nyo ito ah. Tanga-tanga to eh. Itong mga senador po na to, wait, tinan natin ah. Oh, yan. Samantalang, itong mga senador na to, patawa-tawa lang. Tingnan niyo ah. Oh. Patalastas patalastas muna tayo. Tingnan niyo oh. Oh, 'di ba? Parang engot lang oh. Den 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 den. Diyan muna yan, explain muna tayo. So isipin niyo mga ka-streetwise. Itong mga Duterte supporter, palpak na nga yung kasi ito eh, ang pinagmamalaki talaga ng mga Duterte bobo fanatics at saka itong mga senador po na 'tong sumasayaw na yan, eh, yung tokang-tokang ni Digong. So palpak na nga mga kababayan, ang dami na nga napahamak, pati mga pulis apektado, tapos susuportahan pa rin 'tong mga tatlong senador na 'to, itong tatlong itlog na 'to. 'Di ba? Oh, sige continue natin yung ano. Pumalag sa sinabi ng dating Pangulo. Kakapatan po ng ating dating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, suportado ng datos ang naging pahayag ni General Marbil kaugnay sa mga pulis na naapektuhan sa kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. This is not only the statements of our Chief PNP, this is the records na nandun po sa PNP na ito'y galing sa ating DPRM, sa ating Directorate for Person. So ito may data. Meron pong datang pinakita. So ito po yung pakakaiba po nating mga PBBM supporter, tayo mga pro-admin, dito po sa mga DDS. Tayo po kasi pag sinabi natin ilan ang napahamak, meron tayong data. 30,000 po ang nawalan ng buhay no panahon ng Tokhang. 'Di ba? 'Di ba meron tayong data. Oh, ilan ang mga pulis na napahamak no panahon ni Digong? 1,000 mahigit. Meron tayong data. Yung sinasabi ng mga bobong DDS sa mga kababayan na Takero yung mga biktima ng mga adik, may ano, paano naman yung mga yun? O, asan yung data ninyo? Importante po kasi na naniniwala tayo sa data. Kung walang data, ang labas po niyan chismis. Ako don't get me wrong, ako naniniwala naman po talaga ako na may mga biktima po talaga itong mga bangag, itong mga gumagamit. May mga nabiktima talaga yung mga yan. Pero ang problema natin dito, ilan sila? Sapat ba? Worth it ba? Yung ginawa ni Digong na merong nawalan ng buhay na 30,000? Kung kukumpara natin dito sa sinasabi nilang mga biktima ng mga gumagamit, ayun ang importante para sa akin. Importante po kasi dito, data, para makapag-justify tayo. Oh. Ewan ko sa mga DDS na 'to, 'di ba? Sige, continue nga natin, sige. Records management, particularly yung mga killed in action, wounded in action. Dun sa mga nakasuhan po naman natin, ang nag-provide ng data po niyan ay DIDM. So, hindi ito biro po itong data po na ito, ma'am. So, hindi po ito pananalita lang ng ating. Git ni Fajardo, hindi biro ang Ayan na, so meron data dito. Oo, wag ko na napakita kasi na yellow ano ako diyan eh. Na yellow dollar sign ako diyan eh. So ngayon, ito yung sinasabi ni ano dito, ni Jun Fajardo. So merong mga what you call this? So ito yung pinakitang data ni Jun Fajardo. So merong mga nawalan ng buhay na pulis, ng mga 312, yung nasugatan 900, 974. Yung mga nawalan ng trabaho, yung mga natanggal sa serbisyo na 195. Yung incarcerated, yung mga nakulong na 20. Tapos yung may mga kaso pa hanggang ngayon, 214. Okay. So, ano nangyari dito? Natapos na yung termino ni Digong, problemado pa rin po itong mga pulis na to. 1,000 mga pulis po ito. 1,000 mga pulis na nawalan ng karapatan na maging pulis at nawalan ng trabaho. Mga breadwinner din po ito. So malinaw dito mga kababayan no, na hindi lang po may mga biktima po ng Tokhang yung naapektuhan dito, pati rin po mga pulis sa kapabayaan ni Digong.
'Di ba? So, well, tingnan natin, so anong mangyayari ngayon dito? So, paano na 'to? Hindi na presidente si Digong. Oh, kung tingnan natin yung balita from PTV4, sige. ng ating Git ni Fajardo, hindi biro ang mahigit 1,000 pulis na naapektuhan ng war on drugs mula July 2016 hanggang June 2022. Mula sa nasabing bilang, mahigit 300 dito ang nasawi. Halos 1,000 naman ang nasaktan habang gumaganap ng kanilang trabaho. Nasa 175 na pulis ang natanggal sa serbisyo at 20 ang nakakulong na. At mahigit 200 ang patuloy na humaharap sa kasong kriminal. Welcome development naman para sa PNP ang So, ano nangyari? So, sa tingin niyo ba sapat ba yung sinasabi ni Digong na 1,000,000 na binigay niya sa mga apektadong mga pulis? Sapat ba yung bigas? Sapat ba yung scholarship? Eh, naapektuhan nga eh. Breadwinner 'tong mga 'to eh. O ayan kasi ang problema kasi dito kapag yung kapulisan ginamit po sa sindikato. 'Di ba? Ayun yun eh. Ayun ang totoo dito eh. Ang mga pulis ginamit ni Digong para sa organized na sindikato. Don't get merong mga kababayan 'no, hindi po natin nilalait at hindi po natin sinasabing masasama ang mga pulis. Ang sinasabi po natin dito, tarantado po talaga si Digong dahil nga po ginamit niya ang kapulisan natin, ang PNP natin para sa kanyang sindikato. Gano'n lang naman yun eh. Oh. So yan, so maiksing content lang po ito mga ka-Streetwise 'no. So kayo po, ano pong masabi niyo nga po dito sa report nga po ng PTV4 at saka ng PNP? Kayo ba, naniniwala ba kayo na pinabayaan ni Digong 'tong mga kapulisan natin? Kasi 1,000 mahigit 'to, 'di ba? Marami-rami 'to. Bukod pa dito yung 30,000 na nawalan ng buhay nung EGK. So yun, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Bye-bye and thank you.